Pangarap na tandem ni Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas, posible na nating makita sa posibleng pagpasok ni AJ Edu sa kupunan ngayong Nobyembre. Hindi naman naitago ni Coach Yeng Guiao ang saya sa inilabas na performance ni Santillan na ayon sa kanya ay marami itong narinig na salita mula sa kanya. At si Coach Tim Cone hindi matapos ang papuring ibinibigay kay Justin Brownlee. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kamakailan ay pinagdudahan ang kakayahang bumalik ni AJ Edu sa koponan ng Gilas, Pilipinas bunga ng kanyang injury. Pero base sa bagong development, magiging maganda ang lineup ng pambansang koponan sa papalapit na FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ngayong Nobyembre. Narito ang report. Tutukan natin ang report ng Spain. Tinulungan ni AJ Edu ang Nagasaki Velka na kumpletuhin ang isang road sweep ng Levango Hokkaido sa Yotsuba Arena, Tokachi at umakyat sa kartadang 3-1. Meron lang siyang 4 na puntos, 8 rebound, 2 steals at 2 blocks sa kanilang 68-59 na panalo noong Sabado bago bumalik na may 18 puntos, 9 na rebounds, 3 assists, 2 blocks at 1 steal sa kanilang 79-17 panalo noong Linggo. Okay po yun. Good news po yun. Dati po kasi hindi natin nakita si AJ Edu sa kampanya ng Gilas dito sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Nanalo naman tayo doon. 2-0 na tayo doon, di ba? Pero mas mabigat kasi ngayon yung kalaban ng Gilas, Pilipinas. Ngayong November 21, Huwebes po yun. Kalaban natin ang New Zealand. Dinig natin bago ang coach nila dyan. Sa history ng Gilas, Pilipinas at New Zealand, bokya tayo malimit, lagi tayong talo. So hopefully ngayong November, makapagtala tayo ng panalo para mapanatili natin yung magandang record. Matapos yan, kalaban naman natin yung Hong Kong sa November 24. Linggo naman yan. Dito sa Hong Kong, medyo kampante pa tayo dito. Pero syempre, bilog yung bola. Hindi pwede na basta-basta na lang, di ba? Kailangan trabahuhin nilang mabuti yan para hindi tayo matalo. At dahil sa posibleng pagpasok ni AJ Edu, magiging maganda na yung lineup kumpara nung dati. Mabubuo na yung gustong buuin ni Coach Tim Cone. Yung tandem ni Junmar at Kai Sotto, tapos tandem ni Junmar at AJ Edu. Alam naman natin na mahirap umasa, pero base sa performance niya ngayon dito sa B-League, malaki yung posibilidad na mangyari ang lahat ng gustong mangyari ni Coach Tim Cone sa Gilas, Pilipinas. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayoff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Habang posible na nating masaksihan ang pagbabalik ni AJ Edu sa koponan ng Gilas, Pilipinas, sumargo naman ang grupo ni Coach Yeng Guiao sa Game 3 versus TNT Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. Sa nasabing panalo ay isa sa sinandala ni Coach Yeng, si Leonard Santillan. Tanong, ano ang naging reaction ni Coach Yeng sa pananalasa ni Santillan ng gabing yon versus TNT? Tutukan natin si Coach Yeng sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Iba yung trato ko kay Santi nitong nakaraang 2 laro. Malaki kasi naasahan ko sa kanya. Buti na lang tumugon siya. Siguro asar na siya sa akin dahil panay ang sigaw at mura ko sa kanya. Kaya ayan, pinakitaan niya ako. Maraming narinig sa akin si Santi. So makikita mo yung karakter ng tao kung bibigay siya sa ganun or magre-respond siya. Magandang sign yun ng kanyang karakter, ng kanyang personality at ng kanyang tapang para patunayan yung kanyang sarili. Well, kung tutusin, hindi na dapat big deal yung behavior ni Coach Yeng sa kanyang players. Ganun na siya dati pa eh. So, kung isa ka sa mga player niya, expect mo na kapag hindi ka nag-deliver, lalo na kung alam niya na kaya mo mag-deliver, ganun talaga yung mangyayari sa'yo. Sermon na makukuha mo talaga. Sa panig naman ni Santillan, nag-deliver naman siya sa Game 3. Nagtala siya doon ng 20 points kasama yung 6 na rebounds. Malaking tulong yung kay Aaron Fuller na kumamada ng 26 points, 16 rebounds at 2 assists. And kung titingnan nating mabuti, kumamada ang rain or shine ng 110 points sa laban habang ang TNT nagtala naman sila ng 109 points. Alam naman natin na kapag nakaabot sila ng 109 points, nananalo sila. TNT to pero kung hindi nila nakuha yon, natatalo sila. So yung huling laban, nandun sila, nakuha nila. Na-save sila ni Aaron Fuller sa huling 3.8 seconds ng laban. Yung layup ni Aaron at isang free throw mula sa foul ni Pugoy. Muntik pang matalo ang rain or shine kung nakapasok ang birada ni RHJ sa mga huling segundo.
Anyway, hindi talaga pwedeng baliwalay ng role ni Santillan sa panalo at kitang-kita yun ni Coach Cheng Giao. Yung Game 4, tingin natin, mas maganda yung makikita natin sa Rain or Shine at sa TNT ni Coach Chot Reyes. Nasa kampo kasi ni Coach Cheng ang momentum ngayon While yung TNT, medyo bumagsak sila ng konti. Pero wag din natin kalimutan na 2-1 ang kartada pabor sa TNT. Ibig sabihin, ahead pa rin ang TNT sa semis. At tingin natin, yun ang magiging sandalan nila para mas paigtingin ang kanilang depensa para hindi makuha ng grupo ni Coach Cheng Giao ang Game 4. Base sa panalong itinala ng Rain or Shine, hindi maikakailang gigil bumawi ang TNT tropang giga ni Coach Chot Reyes. Gigil na tila nasa side ni Justin Brownlee ng Barangay Ginebra versus SMB. Kaya naman si Coach Tim Cone, hindi matapos ang kwento tungkol sa kanyang resident import. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report na Richard D. ng The Manila Times. May paraan talaga si Justin sa pagpili ng kanyang pwesto. Kumbaga may paraan siya para pumili ng pwesto niya. At nakakagawa talaga siya ng malalaking play offensively at ganun din sa depensa. Parang nangyayari lang to sa mga bigating sandali He's just a big moment guy. Yan yung kanyang kasaysayan. The way he has been, sobrang consistent lang talaga niya kung sino siya. Alam niyo, palagi nating naiisip, sobrang swerte ng Ginebra kay Justin. At the same time, swerte rin naman si Justin dito sa Ginebra. Yun din naman ang tingin natin. Parang naibabalik lang naman ng Ginebra yung sobrang pakinabang nila kay Brownlee, di ba? Grabe po kasi ginagawa ni Justin sa Ginebra, lalo na ngayon Kailangan nila ng kakapitan. Siya yung malimit na kinakapitan ng jeans. Pansin naman talaga na kapag nasa gipit na sitwasyon yung Ginebra, si Brownlee hinahanap nila para kumamada. Alam kasi nila na may kakayahan si Justin sa mga ganong situation Yung tipong masikip ang butas sa loob, pero kapag siya yung humawak ng bola, nagiging maluwag ang lahat kahit sobrang sikip ng butas na dadaanan niya. Kahit ando si Junmar Fajardo at EJ Anosike, nakakalusot pa rin siya doon. Hindi naman tayo nagugulat doon sa mga ginagawa niya kasi ginagawa niya din yan sa ibang torneo katulad ng Asia Cup, Asian Games at SEA Games. Nakikita naman natin na ginagawa niya yan. Siguro sinasabi lang natin dito is ganong katindi ang swerteng dumating dito sa Ginebra. Kaya naman makikita mo talaga na binibigay nila kay Justin ang dapat niyang makuha talaga. Katulad nung payagan nila maglaro sa Indonesia, hindi sila tumutol doon. Pinus pa nila yon kasi unang-una pabor din sa Gilas Sa panig naman ni Justin, hindi siya tinali ng Ginebra. Ibig sabihin, give and take sila dito. And ngayon, andito na sila sa Game 4. Sigurado si Brownlee pa rin ang kakapitan nila sa dulo. Maganda kasi kay Justin, kahit bumababa ang laro ng locals ng Ginebra, yung game niya, andun pa rin, consistent pa rin, intact yung laro niya. Kaya tingnan natin sa Game 4 kung ano magagawa nila versus SMB. So guys, maraming salamat.